Hello Aquarius, ito na yung reading mo for March 8 to 15 or kung kailan man makarating sa'yo. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers man, lahat ng genders ay welcome. Kung kailan man makarating sa'yo itong aking reading. Kamusta ka Aquarius? Taga saan ka? Bago ka ba dito or matagal na? Recent past mo, you have 7 of Cups. Nalilito, nahihirapang mag-decide, mamili. It could be na itong mga nakaraan or dito sa recent past mo, may mga kinaharap ka rito na maaaring nagbigay ng confusion sa iyo. Maaaring mayroon kang mga opportunities, hindi lang isa, kaya tuloy hindi mo alam alin dito sa mga to yung tatahakin mo, pipiliin mo. Okay? So, nahihirapan ka mamili mag-decide recently about something, whether sa love life mo yan, sa career mo, or sa personal, in general. Ano yung energy mo dito sa present? 7 of Wands reversed. So, andun yung nahihirapan ka sa mga challenges. Hindi mo alam kung kakayanin mo. Hindi mo alam kung hanggang saan mo ilalaban, hanggang saan or kailan mo, alam mo yun, ipupursue. No, ito yung present energy mo. Hindi mo alam kung kakayanin mo ba, kung malalagpasan mo ba yung mga obstacles or challenges na yan. Matatagalan mo ba? Itutuloy mo ba? No? Paano mo malulusutan yung mga challenges na yan or blockages? Sa near future or yung paparating, what's next? You have 9 of Pentacles. Ganda. Sa tingin ko, with hard work, nakikita ko na ma-achieve mo pa rin yan kahit napakaraming obstacles dito sa present situation mo. Kahit gano'ng kahirap, kahit na parang nag-aalangan ka na, nakikita ko sa near future mo is malalagpasan mo yan, ma-accomplish mo, magiging successful ka with the 9 of Pentacles. Sariling sikap ito Success sa sariling sikap. Success sa patience, determination, hard work. Nakikita ko na meron kang mga magagandang rewards sa near future with the 9 of Pentacles. Anong best approach mo dito sa situation? Anong suggestion ng baraha? Maging patient ka lang, King of Pentacles. Strong, steady, patient. Hard work. Yun yung sinasuggest sa'yo ng cards pero syempre decision mo yan, buhay mo yan, ikaw masusunod. Yun yung best approach na kailangan mong gawin. Alam mo, 2 card ng stability to success. Pero, through hard work, through patience, hindi ito instant. Ito yung literal na nilaga. Kapag may tiyaga, may nilaga. Okay? Diba? Basta magiging patient ka, hardworking, ma-achieve mo pa rin yan, magiging successful, magiging stable. Magbubunga ng maganda results. Challenge mo, Temperance, patience. Challenge mo talaga is patience. Baka ayaw mo ng mga masyadong matatagal kagaya ni King of Pentacles. Naiinip ka siguro. Di ba? Pero kasi temperance is about patience, balance, trial and error. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Hindi ibig sabihin na nag-fail ka sa umpisa, mag-fail ka sa susunod. Or hindi ka magsasucceed sa dulo. Kung hindi ka magiging patient, alam mo yon, wala kang matatapos. Okay? So, this is about patience, balance, the right combination, ingredients, hanggang makuha mo, ma-perfect mo yung formula. Trial and error muna, sa tingin ko. Hindi
Hindi yan success story sa unang attempt or try. Outcome, Seven of Swords. See, nakikita ko, magiging successful ka in your own diskarte. Ang outcome mo is magiging successful ka pa rin eh. Malalagpasan mo yung mga obstacles. Basta gawin mo yung sinasabi sa'yo dito. Ay yung best approach mo. Ayan o, nakikita ko na ma-overcome mo to, makakadiskarte ka. Successful pa rin yung outcome mo. No, ang maganda niya, nagawan mo siya ng paraan, nakuha mo yan sa sarili mo pang diskarte. Ito nga yung self-made na binabanggit ko kanina pa. Okay? Ako nga pala si Tin. Kung bago kayo, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Follow na rin yung aking FB page. Malaking tulong po bawat subscribe, bawat follow, bawat like, share, or comment ninyo. Thank you sa mga generous star senders, mga nag-avail ng subscription sa FB page ko at nag-avail ng membership sa YouTube channel ko. Kung gusto ninyo ng mga exclusive perks, products, or services ko ay mag-avail kayo ng subscription sa FB page ko. Paano? Pwede po kayo mag-PM mismo, mag-inquire. Make sure lang na yung legit meta-verified na purple tin yung pinupuntahan nyo. Meaning may check. Kasi maraming fake na gumagaya sa akin sa FB. Okay? Oh, ghosted. Labas ng labas to sa mga iba't ibang signs. Pwedeng ikaw yung mang-ghost o ikaw yung i-ghost. Pwedeng ikaw yung isi-scene mode o siya. Pwedeng ikaw yung mangiiwan sa ere or ikaw yung iiwan sa ere. Ignored or bigla na lang magiging cold, silent, or missing in action. Glow up. Pero ang maganda, magkakaroon ka naman ng glow up. Yun yung nakita ko sa Nine of Pentacles, King of Pentacles, and Seven of Swords mo. Ito ay sariling sikap. Maging sikat ka man, mayaman, successful, ito ay lahat na pinaghirapan mo at sarili mong diskarte. Yun yung sinasabi ko sa outcome eh. Kaya nga huwag kang susuko eh. Maging patient ka kahit matagal. Maging hardworking ka. Ayan no. So, nakikita ko may mga self-improvements ka na gagawin. Mabuboost yung iyong confidence. Ita-transform mo talaga yung sarili mo better than ever. Di ba? Glow up. Ano pa? O, wag ka daw basta-basta magpapanik. Meron kasing exaggerated panic dito. Baka naman kasi, at least, di ba, Aquarius, hindi ganun kasama yung situation. Pwedeng akala mo lang, nagpanic ka, ganyan-ganyan, na-overthink ka. Pero ka mag-alala, meron something na mangyayari, pero false alarm lang yun. Okay? So, good news yun kasi ibig sabihin, false alarm lang. No need to panic. O, baka daw may blind date ka or mamimit. Pwedeng ipapakilala sa'yo, makikilala mo, unexpected na ano to eh. Makikilala, unexpected chemistry. No. Pero hindi pa to guaranteed. Sabi dito, pwedeng love, pero pwede ring disaster. So, ano pa lang? I-explore pa lang yan. Kikilalanin pa lang. Oh, ito na nga upgrade na sinasabi ko. Glow up upgrade. Leveling up. So, literal na mag-upgrade ka. Ito nga yung sinasabi ko, may mga improvement, transformation sa sarili mo. Pero ito kasi, pwedeng sa ano to status mo sa buhay, like pamumuhay mo, lifestyle mo. Halimbawa, nag-upgrade ka ng sasakyan, cellphone, nag-upgrade ka ng career mo, position mo, or salary mo, or nag-upgrade ka na ng lugar na tinitirahan. Alam mo yun? Kumbaga, ibang level. Umangat yun. To the next level. Merong something dyan na to the next level. CEO energy. Wow, 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 wow. If I were you, abang-abangan mo to, baka sakaling mangyari.
Ito yung dalawang cards na nagsasabi na ikaw ay magiging successful. Ayan nga, ito yun, boss energy. CEO energy. Upgrade. Upgrade sa kaperahan, sa lifestyle mo, sa status mo, literal talaga may pag-angat. Ayan na, ikaw na yung boss. Ikaw na yung na-achieve mo yan sa kasipagan mo, hard work mo, patience mo, sarili mong diskarte. Kaya deserve mo to. Ano mang upgrade, pagbabago ng status ng buhay mo, deserve mo ito. CEO energy, o yan, o. Baka talaga nga promotion to or aangat talaga yung buhay mo career mo. Mga zodiac signs, pwedeng may mga Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Kompleto, actually. May Fire, Aries, Leo, Sag, Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Specific sa fire si Sagittarius. Gemini, Libra, Aqua, meron din. Love life. Addiction. Ako. Camera. May obsessed. May panay pa rin ng stalk, subaybay. Panay pa rin ng watching over you. Ayan, tinitignan ka niya kahit saan. Social media, mga picture mo, lahat-lahat. Itong person na to, pwedeng kinut off mo na, ginost mo na. Pero, hindi pa rin, alam mo yun, hindi ka pa rin niya tinatantanan kasi nga addicted siya sa'yo, obsessed siya. Oo. Hanggang ngayon, nire-reminis ka pa rin niya, iniisip-isip, namimiss, ini-stalk, tinitignan-tignan yung socials mo, pictures mo. Meron talagang abandonment, ghosting na yan. Lumilitaw na talaga. So, pwedeng magkaroon ng breakup, ghosting, no contact, silent treatment. At meron talagang umaaligid na maaaring mag-flirt sa'yo. Kasi nga may glow up ka . Pero mag-iingat ka kasi pwedeng itong umaaligid sa'yo, pwedeng aakitin ka, ma-attract ka dyan, makipag-date ka, pero pwedeng may kakonect na yan kasi parang may third party interference. Or pwedeng may iba siyang ka-hook up, ka-connect aside, bukod sa'yo. Hindi lang ikaw. So, yan yung reading mo. Godspeed, babush.